Breaking news, Israel handang suportahan ang Lebanon kung magdidisarm ang Hezbollah. Sa patuloy na umiinit na tensyon sa pagitan ng Israel at mga kalaban nitong bansa ay inanunsyo ng Israel na nakahanda silang suportahan ang Lebanon kung magdidisarma ang Hezbollah. Nangako ang Israel na babawasan nila ang tropa sa Southern Lebanon pero direktang tinabla ng Hezbollah ang pagsuko at iginiit na ang kanilang armas ang tanging panangga laban sa Israel. Habang pinipress ng Washington ang Beirut at dinidelay ng UN ang peacekeeping vote, lumilitaw ang tanong, sino ba talaga ang may kontrol sa seguridad ng Lebanon, ang army nito o ang grupong Hezbollah? Pero bago ko simulan, ay hihingi lang sana ako ng isang like at subscribe. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. Noong Lunes ay sinabi ng Israel na handa itong bawasan ang presensya ng kanilang military sa Southern Lebanon kung kikilos ang Lebanese Armed Forces para i-disarm ang Shiite militant group na Hezbollah. Pero ang Iran-backed group ay muling tumanggi na isuko ang kanilang armas. Ang announcement mula sa opisina ng Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ay dumating isang araw matapos niyang makipagkita kay US Envoy Tom Barak na heavily involved sa plano para i-disarm ang Hezbollah at i-withdraw ang Israeli forces mula Lebanon. Ayon sa pahayag, kung ang Lebanese Armed Forces ay gagawa ng kinakailangang hakbang para ipatupad ang pag-disarm sa Hezbollah, makikipagtulungan ang Israel sa pamamagitan ng reciprocal measures kabilang ang phased reduction ng Israeli military. Handang suportahan ng Israel ang Lebanon sa kanilang effort na i-disarm ang Hezbollah at magtulungan tungo sa mas ligtas at mas matatag na kinabukasan para sa parehong bansa. Hindi malinaw sa statement kung tuluyang i-withdraw ng Israeli forces mula sa 5 posisyon na hawak nila sa Lebanon. Pero noong Lunes, si senior Hezbollah official Mahmoud Kamati ay tumanggi sa Israeli proposal. Sabi niya sa Reuters, tutol ang grupo sa anumang direct cooperation sa Zionist enemy o pakikipagsabwatan laban sa tao ng Lebanon at sa kanilang resistance. Dagdag pa niya, natupad na ng Lebanon ang obligasyon nito sa ilalim ng UN Security Council Resolution 1701 na layong tapusin ang gera sa pagitan ng Israel at Hezbollah noong 2006. Habang patuloy namang sinuway ng Israel ang kasunduan at naghahangad ng mga bagong gains na hindi katanggap-tanggap. Nanawagan si Kamati sa Lebanese government na panindigan ang national consensus at tinawag ang US at Israeli proposals na tricks at laro lang. Isang senior Lebanese government official naman ang tumanggi sa alok ni Netanyahu at sinabing dapat munang mag-commit ang Israel sa full cessation of hostilities. Ayon pa sa kanya, ang ceasefire agreement ay malinaw na nagsasabi na dapat umatras ang Israel mula sa teritoryo ng Lebanon. Samantala, sa isang recorded televised speech na ipinalabas noong Lunes, sinabi ni Hezbollah Chief Naim Qassem na dapat siguraduhin ng Lebanese government na susunod ang Israel sa Nobyembre 27 ceasefire agreement bago magkaroon ng usapan tungkol sa National Defense Strategy. Muli niyang pinagtibay ang matagal ng pagtutol ng kanilang grupo sa pag-disarm. Sabi niya, ang armas na nagdala ng dignidad sa amin, hindi namin tatalikuran. Ang armas na nagpoprotekta sa amin laban sa aming kaaway, hindi namin bibitawan. Ang resistance ay mananatiling matibay na harang para pigilan ang Israel sa kanilang mga plano. At hindi magtatagumpay ang Israel na manatili sa Lebanon o ipagpatuloy ang kanilang expansionist project dito. Tinanggihan niya ang proposals mula sa Lebanese government at ibang bansa na isama ang armas ng Hezbollah sa National Defense Strategy. Iginiit niya na dapat munang umatras ang Israel mula sa teritoryo ng Lebanon, palayain ang mga bihag at itigil ang mga pag-atake. Mula nang matapos ang Israel-Hezbollah war noong Nobyembre ng nakaraang taon sa pamamagitan ng American-brokered ceasefire, sinabi ng mga opisyal ng Hezbollah na hindi nila pag-uusapan ang pag-disarm hanggat hindi umaalis ang Israel mula sa 5 burol na hawak nila sa loob ng Lebanon at hindi itinitigil ang halos araw-araw na airstrikes. Ang mga airstrikes na iyon ang pumaslang o nakasugat sa daan-daang tao, karamihan ay miyembro ng Hezbollah. Ayon kay Lebanon's Deputy Prime Minister Tarak Mitri sa Associated Press, may obligasyon ng Israel na sumunod sa ceasefire agreement na hanggang ngayon ay hindi pa nangyayari. Sabi niya, malinaw ang posisyon ng Lebanon, dapat mag-commit ang Israel sa pagtigil ng hostilities.
Dagdag pa niya, dapat ding umatras ang Israel mula Lebanon at palayain ang mga Lebanese prisoners na hawak nila. Samantala, nakakaranas ng matinding pressure mula Estados Unidos ang Beirut para i-disarm ang grupo na nakipaglaban ng 14 na buwang digmaan laban sa Israel na nag-iwan sa kanila ng matinding kahinaan dahil maraming political at military leaders nila ang napatay. Kailangan ng Lebanon ng international support para makabangon matapos ang gera noong nakaraang taon kung saan malawak na bahagi ng southern at eastern Lebanon ang nawasak at umabot sa tinatayang $11 bilyong ang pinsala. Ayon sa World Bank, malamang na nakadepende ang international aid sa pag-disarm ng Hezbollah. Pero kailangan mag-ingat ng Lebanese government para maiwasan ang internal na kaguluhan. Si Naim Qassem, Secretary General ng Hezbollah, ay nangakong lalabanan ang anumang attempt na i-disarm sila gamit ang puwersa na nagdudulot ng takot na baka mauwi ito sa civil conflict sa bansa. Samantala, ipinagpaliban ng United Nations Security Council ang nakatakdang botohan noong Lunes tungkol sa future ng UN peacekeeping mission sa South Lebanon na hinarang ng Amerika at Israel. Pinagdedebatehan ng Council ang French-drafted compromise na mag-i-extend ng UN Interim Force in Lebanon o UNIFIL ng isa pang taon habang naghahanda na itong umatras. Na-deploy ang UNIFIL noong 1978 para paghiwalayin ang Israel at Lebanon. Nagsimula ang talks tungkol sa UNIFIL noong nakaraang linggo at inaasahan na sana ang botohan ay gagawin na noong Lunes. Pero ayon sa diplomatic sources, ang botohan ay malamang gagawin bago matapos ang linggo. Magtatapos ang mandate ng puwersa sa ika-31 ng Agosto ngayong taon. Pinalawak ang mandate ng multinational forces matapos ang 2006 na Israel-Hezbollah conflict. Malaki ang naging papel nito sa pagbabantay ng seguridad sa Southern Lebanon sa loob ng mga dekada, kabilang na noong Israel-Hezbollah war noong nakaraang taon. Pero binatikos ito mula sa magkabilang panig. Noong pumasok sa pwesto ang mga political appointees ng Trump administration ngayong taon, agad nilang tinarget na ipasara ang UNIFIL sa lalong madaling panahon. Para sa kanila, ang operasyon ay isang walang kwentang gastos lang na nagpapabagal sa layuning alisin ang impluensya ng Iran-backed Hezbollah at ibalik ang full security control sa Lebanese Armed Forces. Bago ang gera noong nakaraang taon, kontrolado ng Hezbollah ang Timog Lebanon. Habang tumitindi ang tensyon sa pagitan ng Israel at Hezbollah, malinaw na nakataya hindi lang ang kinabukasan ng Lebanon, kundi pati ang stability ng buong Middle East. Ang tanong, hanggang saan hahantong ang alitan na ito? Magbibigay ba ng daan ang Lebanon Army para sa tunay na kapayapaan o mananatiling matatag ang Hezbollah sa kanilang paninindigan? Isang bagay ang sigurado, ang laban na ito ay malayo pa sa katapusan dahil sa mundo ng geopolitics, bawat araw ay maaaring magbago ang kapalaran ng isang bansa.